Kung kayo po ang tatanungin, mga kababayan, sang-ayon po ba kayo na matuloy ang impeachment dito kay Sara Duterte? No, sang-ayon po ba kayo na tanggalin na sa pwesto itong si Sara Duterte sa kabila po ng napakarami ng kaso, mga kababayan, ang umaaligid dito, mga iba't ibang mga anomalya, no, na sinasabing konektado itong si Sara Duterte, mga anomalya na hindi pa rin po niya nasasagot magpasa hanggang ngayon, mga kababayan. Kayo po ba, no, kung kayo ang tatanungin, sang-ayon po ba kayo o gusto niyo po ba na managot etong si Sara Duterte, mga kababayan? Ito pa po yung isang katanungan natin, mga kababayan. No, payag ba kayo na sa 2028 ang manalong Pangulo ng Pilipinas ay etong si Sara Duterte? What's up? Welcome back to sa ating channel, it's Boss TV. Alright, so tayo nagbabalik pala yung mga babayan at ito, pag-usapan natin, no? Ito po bang si BP Sara Duterte ay pwedeng kasuhan ng ombudsman ng impeachment? Yan po ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta, mga babayan. At lagi nating hiling sa inyo. 1 view, 1 like po sana sa ating video sa mga nanonood po dyan. And please don't forget to subscribe at pa-click na rin po ang notification bell para updated kayo pag may mga latest video uploads tayo. Alright, so ito ay pakisuporta na rin po yung isang channel natin. Diyan po sa ibaba yung link. Pakisubscribe lang po, mga babayan, at mag-upload na po tayo uli ng mga video po natin dyan. Alright? So ito, pag-usapan natin, mga babayan. May isi-share ako sa inyo. No, itong video na to, baka hindi nyo pa po napanood. Okay, so ito kasi may sinasabi po dito, no, pinag-uusapan nila kung ito po bang si BP Sara Duterte ay posible po bang sampahan ng impeachment ng ombudsman, mga kababayan. Kung kayo po ang tatanungin, mga kababayan, sang-ayon po ba kayo na matuloy ang impeachment dito kay Sara Duterte? No, sang-ayon po ba kayo na tanggalin na sa pwesto itong si Sara Duterte sa kabila po ng napakarami ng kaso, mga kababayan, ang umaaligid dito, mga iba't ibang mga anomalya, no, na sinasabing konektado itong si Sara Duterte, mga anomalya na hindi pa rin po niya nasasagot magpasa hanggang ngayon, mga kababayan. Kayo po ba, no, kung kayo ang tatanungin, sang-ayon po ba kayo o gusto niyo po ba na managot etong si Sara Duterte, mga kababayan? I-comment nyo lang po dyan sa ibaba yung inyong mga opinion, no? At pag-uusapan po natin yan. Alright, so ito, mga kababayan, isi-share ko sa inyo. Ito pong video na to, mga kababayan, na kung saan, pinag-uusapan po dito. No, kung ito po bang si BP Sara Duterte ay posibleng sampahan ng kasong impeachment ng ombudsman. No? Gusto niyo po ba sampahan ng kaso ng ombudsman si Sara Duterte? Ang impeachment? Ha? O ito, mga babayan, panoorin natin. Pag-usapan natin, marami tayong mapapag-usapan dito. Mas matindi Alam ko, tutuloy-tuloy mo na, nangyayari sa politika natin, ha? Oo. Ay, hindi talaga. Maraming nangyayari. Kanina, nakausap namin yung abogado ni Sara Duterte. Dito, kasama ko lang si Senator Trillanes. Tuloy-tuloy na ito eh. I think the dice has been rolled na, kumbaga, para kay President Marcos. Nung isang araw kasi doon sa Oxford Union, sa Oxford sa UK, nandun tayo. Andun yung nagsusulat ng Game of Thrones. Si G.R. Martin, kasama namin. Yes. So, alam niyo, may scene dyan na Red Wedding. Yung biglang nagsama yung nagko-compete na grupo, biglang nagkaroon ng kung ano nangyari, nawala na yung isang grupo. So kumbaga, ang tanong ngayon, sinong unang babaksak? Administrasyon ba or mga Dutertes? Kasi ito talaga yung dalawang higante naglalabanan ngayon. Obviously, nasa defensive ang administrasyon dahil sa corruption scandals, mga issues sa ICI, sangkot ba yung anak niya, sangkot ba yung pinsan niya, yung mga ganun. Pero ngayon, mukhang medyo bumabaliktad ulit ang momentum. Talaga kakaiba yung parang ng basketball eh. Alam mo, panalo na itong side. Ito na, pabalik na naman kabila. Parang siso. Oo, so itong expose na nangyari, for all we know, baka tip of the iceberg lang yan. Baka marami dyan sa loob ng mga
Di ko man, no? Mga nasa inner circle ng mga Dutertes, kitang-kita man natin, di ba, yung mga pictures na pinakita niya, mukhang malapit talaga siya kay Sara. Hindi na mukhang AI yan, pwede man i-verify yan sa mga eksperto. Mukhang eto mga tao nasa inner circle talaga, alam nila yung inner workings ng mga Dutertes. Alam nila paano nag-operate itong mga to. Alam nila paano nila pinatakbo yung hindi lang Davao, pero yung ating bansa. So doon sa mga tao na nagsabi, katulad ni Senator Trillanes, na may mga money trail tayo. Yun na nga yung sinasabi natin mga babayan, no? Yung mga tao nila dati, no? Alam kung ano yung mga pinagagawa ng mga Duterte, mga babayan. Di ba? Una-una, ito nga, nagsalita na nga, itong si Madriaga. No, na parang kung papakinggan natin maigi, mga babayan, yung kanyang mga sinasabi, no, tila totoo. No, yung mga naging expose doon sa Senate hearing at saka sa Congress. No, yung tungkol po doon sa mga illegal drugs na pumapasok sa ating bansa. 'Di ba? Mga babayan, kung titignan natin, no, kung pagtutugma-tugmain natin, no, lahat ng mga nangyayari, no, mukhang totoo. 'Di ba? Mukhang totoong nangyari talaga etong mga bagay-bagay na 'to. Especially kung paano po sila nagkaroon ng ganong kalaking pera. Kagaya na sinasabi ni Trillanes na yung mga pera daw po na yan, no, na pumapasok sa kanilang mga bank account, mga babayan, ay mula po, no, sa mga drugs. Diba? Kung titignan nyo, halos nagtutugma eh. Diba? Yung mga kwento hanggang ngayon, hanggang kay Madriaga. Diba? Nawit din yung asawa ni BP Sara Duterte uli. Lumabas na naman yung pangalan niya. Oh. Kaya maraming nakakalam. Kaya nga, kung titignan natin maigi, kagaya na si Madriaga, iniwanan din nila sa air eh. 'Di ba? So, posibleng marami pang bumaliktad, mga babayan. Yung ibang mga tauhan din nila dati, bumaliktad na. Oh. Malapit na. Malapit na matapos itong mga Duterte, mga babayan. Sa nakikita ko dito. Tayo dyan nakakaiba. Whether meron money trail na involved din sa drug war, tsaka yung mga EJ case, mukhang itong mga, kumbaga yung kay Garma, sa tingin ko, yung expose ni Garma last year, baka simula lang ito at we're gonna see more and more people na nasa loob ng inner circle ng Duterte camp na lalabas ngayon at feeling nila safe sila to say what they have to say. So, kasi yun kumbaga, bede bumaliktad ang momentum against the Duterte kasi ngayon sitting pretty si Sara eh. Lahat ng focus sa presidente. Ang taas ng approval ni Sara kumpara kay presidente. Yun yung sinasabi natin, no? Na talagang tinatarget nila yung Pangulo. 'Di ba? Yun yung talagang tinatarget nila eh. Mapatalsik yung Pangulo. Kaya hindi nyo napapansin, pagka mayroong mga expose, may mga ginagawang hakbang yung Pangulo natin, kagaya na ito sa corruption. 'Di ba? Ano nangyayari? Ibinabalik nila sa Pangulo. 'Di ba? Idinadawit nila yung Pangulo. 'Di ba? Yung kasi yung target nila eh. Ang gusto nila mangyari, mga babayan, kung ano yung ibinabato sa kanila na akusasyon, mga babayan, iti-turn nila yan. Pipihitin nila yung kwento, mga babayan, at pipilitin nilang ibato yan sa Pangulo. 'Di ba? Ganun yung plano. Lahat ng gagawing hakbang ng Pangulo na maganda para sa Pilipinas, anti-corruption, 'di ba? Lahat ng plano niya para mapaangat ang buhay ng mga Pilipino, natatamaan sila, especially dito sa anti-corruption na drive ng ating Pangulo, binabaliktad nila. No? Ibinabato nila sa Pangulo, isinasabit nila yung Pangulo. Di ba? Sinabi ko na yan noong una pa lang, mga babayan, na dito sa ginagawa na to na investigasyon ni Marcoleta, no, especially no, narinig ko, no, yung isang testigo nila. Di ba? Yung testigo nila na di umano peke daw yung pirma na notaryo. Noon narinig ko yung Malacanang, nako po, sabi ko, idadawit na ito si Pangulong Bongbong Marcos. Sasabit si Pangulong Bongbong Marcos dito sa kwento nila, sasabihin nila in the end, no, kasama yung Pangulo natin. Hindi ako nagkamali, mga babayan. Sinabi ko na yan noon. No? Sinabi ko na yan noon na yung Pangulo natin, idadawit nila diyan sa korupsyon na yan, sa flood control.
'Di ba? Sinabi ko na yan dati. O ano nangyari? 'Di ba? Lumabas. Lumabas sa kwento ngayon. No? Na idinadawit nila yung Pangulo. 'Di ba? President Duterte. Pero, threat pa rin si Sara. Threat din siya dun sa mga ayaw rin kay Marcos kasi ayaw nila maging presidente ito. So, this development could be very important habang yung mga aliado ni Digong, whether si Bato, hindi ko alam, nagtatago ba yan? Binabayaran pala siya sa Senate, may sahot pa rin. Pwede si Bongo potentially even sa ICC next year. Kaya mababalik ulit ako sa Europe kasi baka may mangyaring developments din dyan sa ICC. So, in short, the momentum is shifting at baka towards the end of this year and especially sa first quarter next year on the defensive naman mga Dutertes. Not to mention, may posibilidad din na this time meron tayong magkaroon ng ombudsman-initiated impeachment against Sara Duterte. Remember, may kaso rin this morning laban kay Sara yes. So, sa Duterte. tingin mo, magtutuloy-tuloy ito sa impeachment? Mataas, I would say more than 50% chance na sometime next year, baka early next year, pwede mag-recommend ang ating bagong ombudsman na may grounds na potentially for impeachment. And remember, yung new rules ng Supreme Court, ingat ako sa sasabihin ko sa Supreme Court, na contempt case tayo. Yung new rules sa Supreme Court, bago may aakyat yung impeachment sa Senado, pwede ka na magkaroon ng parang de facto hearing sa Kongreso. So you can imagine, sometime February, March next year, si Sara baka nandyan sa Kongreso, nag-explain na ulit doon sa mga Migi Mango. Ako, ang tanong dyan kung haharap ba si Sara? 'Di ba? Sasagutin niya ba yung mga akusasyon? 'Di ba? Wala pa namang sinagot yan si Sara sa mga akusasyon sa kanya. Wala pa naman siya directly, no? Na sinagot niya sa mga akusasyon sa kanya. Puro palusot sila. Oh. Pero sa tingin mo, kaya makakapag-explain pa siya kasi nga naging matigas, ano? Yung pangalawang Pangulo, si VP kasi- Sara, na hindi talaga umate doon sa Congress. kasi 'di ba, tulad ng kanyang kapatid, may ganun ding history na Oo. kapag tinatanong muna, no? Ay Mawawala na. talagang hindi sumisipot, tumatakot. Pero ngayon kasi dumadaming potentially may mga ano ka meron kang mga ebidensya, may mga inner circle people, baka yung ombudsman involved dito. So hindi pwede sabihin ni Sara ay gawain lang ni Martin Romualdez yan. Mahirapan na sila. Kung baka mamaya may smoking gun pa. Hindi natin alam. Ito kay Madria, yung itong mga inner circle na lumalabas. There could be more of that. Si Garma nga, potential yung kanyang witness, pwede testimony ay pwede gamitin din sa ICC mamaya. So lahat yan pwede magkumpul-kumpul. Kumbaga, potentially magkakaroon ng perfect storm At laban saka, sa mga Dutertes At early huwag next din year. natin kalimutan dahil nga pwedeng respondent din si VP Sara sa ICC. 'Di ba? It is, but I mean, well, some would even say na dahil siya ay mayor ng Mayor. Davao at marami ding mga tokang nang nangyari sa Davao sa pagkaalam natin, she could be also, pero yung threshold kasi ang taas ng dapat national level, baka Justice Aguirre potentially, Albayalde, Bongo, pero baka makalusot si Sara doon in terms of Because- ICC, yeah. pero kung bug down din yung mga aliado niya, tatay niya, kasi isang group sila Hindi mo mahiwalay yung political fortunes ni Sara kay Bongo. For instance, nakita natin sa surveys, both Bongo and Sara, sabay yung kanilang political strength. So kung naging weakness yan, para sa akin sabay din yan Kumbaga, package deal sila So, tayo, battle of five armies tayo ngayon Meron tayong mga administration na sa defensive, pero gusto nila i-turn around dun sa mga Dutertes. Meron din tayong mga kapatid na radical na gusto nila resign all. Hindi ko alam kung Bolshevik Revolution na gusto nila. Alam natin, mga taga-UP. And then meron yung mga, sabihin natin, medyo may pagkapasista. Gusto nila transitional council military. Kaya para sa akin, at the end of the day, ang magiging game changer dito, ano yung maging diskarte ng fifth force, which is essentially yung third force. Ito yung mga pink, liberal, progressives. Sa tingin ko, wala ako dito nung latest rally, pero nandito ako nung September 21. Medyo sabog yung programming. I think ang dami nilang gustong gawin. At the same time, medyo ilang masyado yung mga leaders ng opposition. Parang ayaw nila nandyan, ayaw nila maging epal, ayaw nila maging mukhang nag-hijack. Pero for me,
Klaro na Sara gusto maging presidente. Klaro na si BBM ay threatened. I think ang taong bayan naghahanap ng clear alternative. Sino bang pwede maging presidente at liderato itong bansa na to? If ever mag-resign all, or if ever umabot ito sa 2028 na wasak parehong kampong Duterte and Marcos, who is the Hindi third, mag-emerge. fourth alternative? At hindi pa tayo klaro dyan. I mean, Senator Virizon Tiveros has been saying we have to come up with a new united force and all. Pero possible ba yung united force? Kasi kanya-kanya ay may sariling ambisyon. 100%. Tingin mo, ibibigay ba ditong say lang, etong say, administration, di ba, sa iba din, yung mga ganon. At historically, Oo. magkaibang faction sila eh. Yes. Ang admin walang choice. Wala silang malakas na contender. So they have to support someone from the pink camp. Ang gamit kong pink, ito yung WR numero na factional alignment. Pwede natin debatein ano yung pink. Pero basically, meron kang red, loyalista, pink, and then may Sara camp, and then undecided. Yung undecided mo, malaki rin. Pero yung undecided mo, pupunta yan dun sa tingin nila tama at may momentum. So kung si Sara lang ang contender, syempre, kung sa kanila yung momentum, baka eventually makuha rin nila yung the rest. Then game over na yan. So para sa akin, mahalaga, yung third force, mga pinks, mag-decide sila ng mga mekanismo kung saan pwede sila pumili ng leader na hindi divisive, na hindi epal. So one of the things they could do is behind the scenes, mag-isip sila ng primaries, mga mekanismo kung saan pwede sila pumili. Alright, so yung mga kababayan, no? So ito malinaw po yung sinasabi dito, no, na etong si BP Sara, no, mukhang mananalo pa rin pag nagkataon, no? So hawak pa rin talaga ng sambayan ng Pilipino kung iuupo pa rin ba natin, no, etong si Sara Duterte bilang pangulo, no? Parang ganun lumalabas dito sa usapan na to. Kung kayo ang tatanungin, mga kababayan, no, ito pa po yung isang katanungan natin, mga kababayan. No, payag ba kayo na sa 2028 ang manalong pangulo ng Pilipinas ay etong si Sara Duterte? Okay, so yan na lang po muli ang ating video ngayon. Muli, maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.